Ito ang UNTV News Worldwide. Sawan, Tadyahaw, good morning sa ating mga kasambahay. Good morning, Kuya. Time check po muna tayo. Ngayon ay alas 4:33 ng umaga sa Pilipinas. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong binigay sa atin. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon ay araw ng Martes, December 19, 2023. Mula dito sa Zhubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Gatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Boto para sa humanitarian ceasefire sa Gaza ng Canada dinipensahan ng ambasador. North Korea nag-launch ng missile na maaaring umabot hanggang continental US. Bumangga sa motorcade ni US President Joe Biden, kinasuhan ng drunk driving. Far northern Queensland, Australia, nagbaha dulot ng Cyclone Jasper. £1 million donation ni King Charles sa food charity, ibinili ng freezers. Pinakamahal na durian sa Malaysia, nagkahalaga ng $52,500. Una sa ating mga umatikabong balita, dinipensahan ng Canadian Ambassador to the United Nations ang desisyon ng Canada na bumoto para sa immediate humanitarian ceasefire sa Gaza, ang Canada sa UN General Assembly na ginanap noong Martes, December 12. Ito ay bagaman isa ang Canada sa palaging sumusuporta sa Israel. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzong. Tamang reaksyon sa lumalalang sitwasyon sa Gaza. Ito ang sinabi ng Canada Ambassador to the United Nations o UN na si Bob Rae sa naging desisyon ng Canada na bumoto para sa isang humanitarian ceasefire. Ang sitwasyon aniya sa Palestinian enclave ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Sinabi niya na hindi maaaring manatiling walang kibo ang Canada habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga sibilyang namamatay. Bumoto ang Canada para sa isang non-binding motion na resolusyon sa UN General Assembly noong nakaraang linggo na humihiling ng immediate humanitarian ceasefire. Ito ay naging kakaiba dahil ang Canada ay palaging nagpapakita ng suporta sa Israel, subalit ng panahong iyon ay sumalungat ang Canada sa hiling ng Israel. Ngunit idinagdag niya na hindi ibig sabihin nito na iniwan ng Canada ang suporta nito sa Israel. Kinundina ng mga grupo ng mga Hudyo sa Canada at mga miyembro ng Liberal Caucus ang desisyon na ito. Isa sa mga pangunahing kritisismo sa resolusyon ay ang kakulangan ng anumang sanggunian sa Hamas. Bilang tugon sa mga naunang resolusyon, sinabi ni Ambassador Rae na hindi maaaring suportahan ng Canada ang isang resolusyon na hindi sapat na kinokondena ang Hamas. Sa isang hiwalay na pahayag na inilabas ng mga pamahalaan ng Canada, Australia at New Zealand noong Martes, tinukoy ng tatlong bansa ang Hamas at hiniling na itigil nila ang paggamit ng mga sibilyang Palestino bilang mga human shield at isuko ang kanilang mga armas. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita na nawagan ng immediate at durable ceasefire si French Foreign Minister Catherine Colonna sa Gaza dahil sa libo-libong namamatay na mga civilian sa Palestinian territory. United Kingdom at Germany nauna nang nanawagan ng sustainable ceasefire, ngunit huminto sa pagsasabing dapat na ito ay agaran. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpus live! Hello Charles, ano ba ang naging tugon ng Israel sa panawagan na ito ng France?
Isamil, sinabi ni Israel Foreign Minister Eli Cohen na ang panawagang ceasefire ay magiging isang pagkakamali at mailalarawan bilang isang regalo sa Hamas. Muling inulit ni Cohen ang posisyon ng Israel na walang ceasefire na mangyayari. Ngunit sinabi nito na maaaring gumanap ng mahalagang papel ang France sa pagpigil ng paglala ng tensyon sa Gaza. Dagdag pa niya na walang intensyon ng Israel na gumawa ng karagdagang tensyon hanggang sa Lebanon, gayunman ay gagawin nito ang anumang kinakailangan upang protektahan ang mamamayan ng Israel. Samantala, nagpahayag naman si Lord Cameron ng United Kingdom na susuportahan nito ang ceasefire kung ito ay magpapatuloy sa mahabang panahon. Bagamat biglang umiba ng pahayag ang UK at itong humantong sa panawagan ng agarad na ceasefire. Sa halip ay itinulak nito kasama ng Germany ang karagdagang humanitarian pause para sa maraming tulong at pagpapalaya sa mga bihag. Back to you, Amel. Charles, maraming mga bansa na nananawagan talaga na matigil na itong gyera. Pero ano ba ang paliwanag ni Lord Cameron ng UK sa pag-abstain nito sa UN non-binding resolution para sa ceasefire sa Gaza? Yes, Amel, gaya nga ng akin nabanggit, ipiniliwanag ni Lord Cameron na kaya sila nag-abstain sa non-binding resolution ng UN ay susuportahan lamang nila ito yung ceasefire kung magpapatuloy ito sa mahabang panahon, at idinagdag pa nga niya na ang unsustainable ceasefire ay agaran lang babagsak at magdudulot ng karagdagang karahasan at mas mahihirapan lamang na magkaroon ng kapayapaan. Back to you, Amel. Alright, salamat Charles. Keep us updated. Charles Corpus mula sa New Brunswick, Canada. Samantala, tumitindi at sunod-sunod ang pag-ataking ginagawa ng Yemeni Houthi militant group sa mga barko sa Red Sea, kaya naman nagagambala nito ang maritime trade. Ang mga global freight firms kasi ang nagdedesisyon na magre-route sa Cape of Good Hope upang maiwasan ang Suez Canal. Ayon sa mga US official, multiple projectiles umano ang inilunsad mula sa Houthi-controlled territory kahapon, December 18, mula sa isang vessel sa Southern Red Sea. Subalit, hindi pa inaakod ng Houthi rebels ang pag-ataking ito. Sunod-sunod din ang paglulunsad ng mga rebelding grupo ng missile at drone attacks sa mga barko sa lugar. Anila, ito ay sagot nila sa patuloy na pagsalakay ng Israel sa Gaza Strip. Isang long-range ballistic missile ang pinakawalan ng North Korea na maaaring tumama sa alinmang bahagi ng continental US ayon sa ilang Japanese officials. Mula sa Los Angeles, USA, may umaatibong balita si Klein Sinka live! Hello sa inyo dyan, Klein. Paano nasabi ng Japan na maaari itong umabot sa bahagi ng Amerika yung missile? Amel, base sa flight trajectory, sinabi ni Prime Minister Fumio Kishida na ang pagpapakawala ng missile ay isang intercontinental ballistic mission na may range na nasa 9,300 miles o 14,166.9 kilometers. Dagdag ni PM Kishida, nag-utos na siya sa kanyang gobyerno na magbigay ng impormasyon sa publiko at magsagawa ng safety checks. Sa kasalukuyan ay wala namang naiulat na naging pinsala ang missile. Nagbaba naman ng warning ang Ministry of Defense ng Japan sa ginawang pagpaputok ng missile ng North Korea at inatasan ang mga sasakyang dagat na i-alerto ang Coast Guard sa bansa kung may napansing anumang nalaglag na bagay na ebidensya ng pagpapasabog ng missile. Na-detect ang missile launch ng 8:24 a.m. ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea. Naglakbay ito ng 1,000 kilometers o 621 miles bago bumagsak sa AC. Ayon sa military officials ng South Korea, isa umano ito major provocation na maaaring magkagulo sa peace and stability ng Korean Peninsula. Dagdag ng Joint Chiefs, patuloy na maghahanda ang kanilang militar at magbabantay sa mga gawain ng North Korea. Samantala, agad naman nakipag-usap sa US National Security Advisor Jake Sullivan, kina Korean National Security Office Director Cho Tae-yong at Japanese National Security Secretariat Secretary General Akiba Takeo matapos ang launch test ng North Korea. Aniya, isa itong paglabag sa maraming UN Security Council resolutions. Balik sa iyo, Ami.
Charles, Klein, meron ka bang update sa sitwasyon ng relasyon ng North Korea sa ibang bansa kagaya ng China? Kasabay ng pag-launch nitong missile, Amel, ay nagkaroon ng high-level meeting sa pagitan ni Chinese Foreign Minister Wang Yi at North Korean Vice Minister of Foreign Affairs Pak Myung-Myo. Nagpag-usapan nila ang common concerns ng dalawang bansa, kabilang na ang pagdating na isang US attack submarine na US Missouri malapit sa South Korea para naman sa isang military drill sa pagitan ng US at South Korea. Ayon naman kay Wang Yi, ang mga ganitong provocation ng Amerika at South Korea ay hindi nakakatulong upang matanggal ang tensyon sa Korean Peninsula at hindi kahit naman ito ang mapayapang pag-uusap ng mga concern sa lugar. Samantala, ang ganitong mga hakbang ay katulad ng ginawa ng North Korea na missile testing ay mas lalo na paigting sa trilateral cooperation sa pagitan ng US, ang Japan at ng South Korea. Kabilang na ang real-time sharing ng missile tracking data ayon sa mga official sa South Korea. Amyan. Alright, salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA na nagsagawa rin ng test launch nitong Nobyembre. Nagkita ilang araw bago ang ASEAN-Japan Commemorative Summit sina Singapore Prime Minister Lee at Japanese counterpart Fumio Kishida. Ito ay upang talakayin kung paano pang mapapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng Singapore at Japan. Ito ang umaatibong balita ni Ara Dagdag. Nagtungo si Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong sa Tokyo mula December 15 hanggang December 18 para sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dito nakilala ni Prime Minister Lee Hsien Loong ang kanyang Japanese counterpart na si Prime Minister Fumio Kishida noong Sabado, December 16. Malugod na tinanggap ng mga Prime Ministers ang paglagda sa isang memorandum ng kooperasyon upang magtatag ng green at digital shipping corridor sa pagitan ng Singapore at Japan ports. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Singapore noong Sabado, ang kasunduang ito ay magpapadali sa pag-adapt ng mga digital solutions, provision of zero and near-zero emission fuels sa pamamagitan ng mga demonstration project. Muling pinagtibay ang matagal at mahusay na relasyon sa pagitan ng Singapore at Japan ng dalawang punong ministro. Tinalakay din nila kung papaano pang higit na palalawakin at palalalimin ng mga bansa ang kooperasyon sa mga larangan ng mutual interest tulad ng future economy, digitalization, security, sustainability at energy. Inaasahan din ng dalawang leader ang pagdiriwang ng ika-60 taon ng relasyong diplomatiko ng Singapore-Japan sa 2026. Samantala, ang Memorandum of Cooperation para magtatag ng Green at Digital Shipping Corridor ay nilagdaan ni na Singapore's Acting Transport Minister Chee Hong Tat at Japan's Minister of Land, Infrastructure, Transport at Tourism Saito Tetsuo. Ang memorandum na ito ay minarkahan ng unang green at digital shipping corridor na itinatag sa pagitan ng Singapore at Japan. Ito ay upang bumuo ng pamantayan at pinakamahusay na kasanayan na sumusuporta sa decarbonization, digitalization at paglago ng maritime industry. Ayon sa Transport Ministry, tutukuyin at ipatutupad din ng Singapore at Japan ang mga digital na solusyon para i-streamline ang mga proseso ng port clearance at iba pang aspeto ng maritime digitalization. Ara Dagdag, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Baltayan ng Amerika, kinasuhan ng drunk driving ang isang 46 na taong gulang na lalaki matapos nitong bumangga sa motorcade SUV ni US President Joe Biden sa Wilmington, Delaware noong linggo, December 17. Nangyari ang aksidente malapit kay President Biden matapos siyang lumabas sa kanyang presidential campaign headquarters papunta sa kanyang sasakyan. Ayon sa mga pulis, isa umano itong accidental collision. Hindi naman kinilala ang driver ng isang Wilmington resident na minamaneho ang sasakyan habang nasa ilalim ng impluwensya ng alcohol at inattentive driving. Tas namang nakarating si President Biden
sa kanyang tirahan sa Delaware. Balitang UK naman tayo, ginamit ng food charity ang donasyon ni King Charles na £1 million upang ibili ng 800 freezers. Ito ay naging isang malaking tulong upang mapakinabangan pa ang mga pagkain tulad ng fresh meat, fish, dairy at ready meals na nasasagip mula sa mga supermarket at caterers. Ito ang umaatubang balita ni Gerard Moral. Makalipas ang isang taon mula nang magbigay si King Charles ng halagang £1 million upang ibili ng 800 freezers para magamit ng mga food bank sa bansa, halos dumoble ang bilang ng mga pagkain na nasasagip mula sa mga supermarket at caterers. Bagaman hindi masasabing glamoroso ang donasyon ni King Charles, subalit ayon sa mga food bank, ito ang pinakapraktikal na regalo na natanggap nila mula sa hari. Ang mga freezer at refrigerator ay nagpapahintulot sa mga food bank at mga charities sa mag-imbak ng mas maraming food donations na magagamit sa ibang pagkakataon. Isa ang Felix Project na namamahagi ng daang-daang tonelada ng surplus food ang nakatanggap ng malalaking industrial freezers at laking pasasalamat nito sapagkat mangangahulugan ito ng mas malaking kapasidad na makapag-imbak ng pagkain at mas maraming mamamayan pa ang kanilang matutulungan. Tinatayang halos katumbas ng 1 milyong pagkain kada taon ang natitipid ng Felix Project sa London sa pagsagip ng mga patapon na sanang mga pagkain. Gerard Moral, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman tayo sa Land Down Under, pansamantalang itinigil na ang Cairns Airport operations noong Linggo hanggang Lunes dahil sa pagbaha dulot ng ex-tropical cyclone Jasper. Kasabay nito, ipinagpaliban din ang evacuation effort sa stranded remote communities dahil sa sama ng panahon. Ito ang umaatgabong balita ni Danny Delieva. 2 beses itinigil ang operasyon ng Cairns Airport sa loob ng 1 linggo dahil sa pagbagsak ni Tropical Cyclone Jasper. Unang isinara ang paliparan noong Miyerkules, December 13, 2023, araw ng paglandfall ng cyclone sa far northern Queensland. Araw naman ng linggo nang muling nagdulot ng malawakang pagbaha si Jasper. Kabilang na ang airport, kaya muling minarapat ang airport authorities na magsara na tumagal hanggang kahapon, araw ng Lunes. Bagamat humupa na ang baha at nakapagsagawa ng clean-up effort, isa sa ilalim muna sa engineering inspection ngayong araw ng Martes ang paliparan. Kasabay nito, ipinagpaliban kahapon ang aerial evacuation ng buong Wujal-Wujal Indigenous Community upang ilikas patungo sa Cooktown dahil sa lakas ng ulan at mababang ulap. Naitala ang 9 na mamamayan kabilang ang isang bata na nagpalipas ng gabi sa bubong ng isang health clinic. Nailikas lamang ang mga ito nang pansamantalang bumaba ang tubig. Karagdagang 9 na tao pa ang nananatili rin sa mga bubong ng Degara at Bloomfield. Naitala ang Cyclone Jasper ang pinakamalakas na pag-ulan sa buong bansa mula taong 1958. Nagtala naman ang bagyo ng record-breaking rainfall na 268.4 mm at nalampasan nito ang 248.4 mm record daily rainfall tuwing Disyembre sa Cairns na naitala noong 1964. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito sa mga mahilig kumain ng durian. Umabot sa mahigit 50,000 dolyar katumbas ng 2.5 milyong piso ang halaga ng Musang King Durian na naganap sa auction sa isang fundraising event nitong linggo sa Pahang, Kuantan, Malaysia. Tinatayang ito ang pinakamataas na presyo ng durian na naibenta sa mundo. Ito ang umatigabong balita ni Sier Yambao. Upang makapagpaayos ng infrastruktura na eskwelahan sa Raub na nasa Pahang sa region ng Kuantan, nagsagawa ng isang auction ng durian si Mr. Fadzili Muhammad Kamal, Chairman of Pahang Committee for Communications and Multimedia, Youth, Sports and Non-Governmental Organization.
Ang Kuantan Region ay isa sa mga lugar kung saan umaani ng durian. Lumahok din sa auction ang chairman ng Pahang Durian Traders Association, Lai Weekend, at ang panalo sa tawaran ay si Mr. Wang Kiwen na siya nakakuha ng pinakamahal na durian sa halagang 185,000 ringgit o 2.1 million pesos. Umabot naman sa 404,444 Malaysian ringgit o 4.7 million pesos ang kabuang perang nalikom sa naturang auction. Ang pumapangalawang pinakamahal na durian sa naturang event ay ang Blackthorn Durian sa presyong 15,000 ringgit o halos 178,000 pesos. Ang regular na presyo ng durian sa Malaysia ay nasa 20 to 30 ringgit o mahigit kumulang 230 to 350 pesos kada kilo. Noong nakaraang taon, ang produksyon ng durian sa Malaysia ay umabot sa humigit kumulang 448,000 metrikong tonelada. Ang export ng durian mula sa Malaysia noong 2021 ay umabot sa 4,746 metriko tonelada na may halagang 92 million ringgit. Habang noong 2022, ito ay bumaba sa 1,880 metriko tonelada na nagkakahalaga ng 57 million ringgit. Sherian Bao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, kaya naman para mahal ay para sa charity. Pero masarap talaga ang durian. O ito na ang di natin makakalimutan, ang pinakabangan nating lahat. Siyempre, pwedeng bumati. Narito po ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Nel Sempre. Shoutout po sa mga kamag-anak ko dyan sa Marikina, sa Giroy family, sa Pangasinan, sa Patricia family, sa Sempre family, at sa mga taga-Alamino City at Bani, Pangasinan. At kay Kuya Daniel, lagi po sana kayong maingatan at samahan po naman palagi. Green TV. Ayun, syempre ako naman ay nakikibati rin sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating Facebook at YouTube Live ng UNW at ganoon din sa aking mahal na nanay na lagi nanonood sa UNTV. At syempre kay Nanay Elena Yang din, na walang sawang nagpapaabot ng kanyang pagbati. At hello din sa ating mga kasambahay dito sa Taiwan, particularly sa mga taga-Chubei, sa ating mga housemate. At ganoon din sa mga taga-Taipei, sa Chongli, sa Chubei, sa Taichung at sa Kaohsiung. Ayan. At punta naman po natin ang ating amigo Sherwin at ating alamin ano ba yung ating mga abangang mga humahataw na balita sa Pilipinas. Good morning, amigo! Yes, good morning, Amiel. At dito sa atin sa Pilipinas ngayon, medyo maulan dito sa amin sa Calamba, Laguna. Dahil dito nga sa sama ng panahon at kahapon marami tayong mga kababayan na stranded sa mga pantalan, particular diyan sa Eastern Visayas at meron din diyan sa may bahagi ng Cebu at naranasan din itong sama ng panahon diyan sa may bahagi ng Davao. At mamaya meron tayong update report hinggil sa lagay ng panahon dito sa ating bansa, particular na diyan sa Visayas. Alamin natin kasi alam mo, Miel, marami tayong mga kasama, mga kaibigan at mga kapatid sa MCGI na bibiyahe para dito sa ating 3-day SPBB. Pupunta sila dyan sa Apalit, Pampanga. Hindi ka ba pupunta rito sa Pilipinas, Miel, ngayong na 22? Oo, hindi tayo makakauwi ngayon dahil meron tayo ding obligasyon dito. Pero nakakauwi lang natin na nakaraan. Sayang hindi tayo nakita, amigo. Pero yung ating mga kapatid din, mga kasama sa MCGI, galing din naman sa ibang bansa ay may mga mag-uuwian din naman dito sa Taiwan, South Korea, sa East Oceania ay meron ding mga mag-uuwian para makisaya doon sa ating, bukod sa ating SPV, meron kasi tayong Fiesta ng Diyos din na inaabangan din yan ang ating mga kasama sa MCGI, amigo. Oo, at mamaya bibigyan tayo ng update. May live report si Nestor Torres na nandiyan sa Apalit, Pampanga. Kaugnayan itong isinasagawang preparasyon dyan nga sa Brethren Day o yung Fiesta ng Diyos, Grand Fiesta ng Diyos dyan sa Apalit, Pampanga sa darating na
Huwebes, Amiel. Amigo, sana nga ay ligtas sa makapaglakbay yung ating mga kapatid. At ganoon din yung ating mga bisita kasi ito naman ay bukas sa lahat amigo, no? Kahit sila ay hindi natin kasama sa pananampalataya, ay open naman tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak na makiisa at makisaya at makita talaga nila yung tunay na pagsasaya ng mga lingkod ng Diyos diyan sa Apalit, Pampanga. Sa darating na Huwebes na, amigo, 21, no? Oo, pero bago yan, meron tayong mass bloodletting na isinasagawa sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ewan ko lang dyan sa inyo, Amiel, kung meron din kayong isasagawang blood donation drive, At dahil alam mo, kailangan niyang dugo sa panahon natin ito. At napakaganda pala talaga, Amiel, na tayo ay makapag-donate ng dugo sa ating mga kapwa-tao, sa mga blood center para at least makapag-augment tayo sa kakulangan ng dugo, especially dito sa ating bansa sa Pilipinas. At maraming benepisyo sa ating kalusugan. Kaya na-encourage din natin yung ating mga kababayan. Baka gusto nyo po na tayo ay makapagbigay ng dugo, makapagdugtong ng buhay sa mga kapwa-tao po natin na nangangailangan namin. Amigo, hindi lang sa Pilipinas yan, sa iba't ibang panig ng mundo ay nakikisa rin yung ating mga kapatid. Inibitan din natin yung ating mga kababayan kasi dito rin sa Taiwan, amigo, ay nagkakaroon din sila ng shortage ng supply ng dugo sa mga ospital. Kaya napakalaking bagay talaga yung tulong na nagagawa nitong pagdodonate ng dugo. Hindi lamang sa health benefits ng nag-donate, maging dun sa mga tatanggap tatanggap ng dugo ay napakalaking tulong itong nagagawa nito. At amigo, alam mo bang sa Singapore tumanggap na ng award ang ating ang MCGI dahil sa mataas din ang bilang na ito na may regular din ginagawa, siyempre sa panukala ng ating Kuya Daniel na makapag-donate tayo ng dugo. Kaya sa iba't ibang bahagi ng mundo ay talagang kinikilala yung effort ng MCGI at ating samahan na laging nakakapag-donate ng dugo at sa iba't ibang mga charity works na ginagawa din naman ng MCGI. At matagal na yan na inumpisahan at pinagpapatuloy ng MCGI sa awa at tulong ng Panginoon. Maging itong Pre-Store Medical Mission kung saan makikita din natin doon sa Grand Fiesta ng Diyos na ginagawa nga nitong MCGI. Kaya in-encourage din natin ang ating mga kapwa-tao. Pwede naman, open po yan, diba, sa darating na Huwebes sa December 21 dyan sa Apalit, Pampanga. Ayan, Amiel. At dun sa ilan doon sa ating mga laman ng ating mga humahatol na balita ngayong umaga, itong ng 14 billion pesos na nakuhang investment pledges ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita diyan sa bansang Japan. Ayan, isang magandang good news para sa ating bansa, Amiel. Sana makita natin yung patuloy talaga na tuloy-tuloy na progreso, lalo na sa sektor ng infrastructure, transportation, dahil malaki talagang naitutulong nito, amigo, na pagkakaroon ng mga investment opportunities sa ating bansa. Maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin. Abangan namin yung mga humahatang mong balita mamaya. At syempre, sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan, ang UNTV News Worldwide, paalam niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Susulat sa Book of Proverbs, chapter 17, verse 17. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
At yan po ang mga umatikabang balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, December 19, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 350. Mula rito sa Zhubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos. Zaizen!